Nakatikim ka na ba ng isang ulam na ang lasa ay nananatili sa iyo buong magdamag? Hindi dahil ito ay masarap, ngunit dahil ito ay may naiwan mali isang bagay hindi sa mundong ito. Ang pangalan ko ay Leslie. Nakatira ako sa isang maliit na nayon kung saan kilala ng lahat. Isang lugar kung saan ang mga alinggaw ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa hangin at ang mga mata ay nagbabantay sa isa't isa. But then dumating siya. Walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan. Tinawag lang nila siyang Lynn, ang may-ari ng bagong isaw shop sa pasukan ng village. Isang batang babae, mahaba ang buhok, ang mukha ay kasing putla ng kandila sa ilalim ng liwanag ng buwan, palaging may suot na malamig na ngiti at mga mata na hindi kumukurap. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang tindahan ay naging lugar ng pagtitipon ng mga lalaki sa nayon. Pumila sila gabi-gabi, hindi lang para sa pagkain, kundi para sa iba pa. Isang malabong hatak na parang may hindi nakikitang kamay na humihila sa kanila patungo sa kanya. Wala akong pakialam. Hanggang sa niyaya ako ng best friend kong si Makmak na subukan ito. Isaw lang, ano ang dapat ikatakot, tumawa siya sabay tapik sa balikat ko. Ngunit noong gabing iyon, pagka-uwi ko sa bahay na naginip ako ng dugo. Dumaloy ang dugo mula sa aking bibig. Duguan ang mata ko. Nagising ako sa mga sigaw, hindi sa akin, kundi isang tao sa labas ng bintana. Kinabukasan, si Kuya William, ang aming magiliw na kapitbahay, ay nagsimulang magbasag ng mga bagay, sumisigaw na parang baliw at itinali sa isang haligi dahil sa pagsalakay sa kanyang asawa at mga anak. Akala naming isa lang itong kabaliwan hanggang sa lumaki siya ng kuko. At pagkatapos, isang boses ang bumulong sa aking ulo. Huwag ka nang kumain ng isaw maliban kung gusto mong mawala ang iyong kaluluwa. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa isang tindahan ng isaw. Ito ay isang kwento ng ang isang buong nayon ay ipinagpalit ang kanilang katinuan para sa lasa ng tukso. At ako ang tanging nakaligtas upang ikwento ang kwento. Nakatira ako sa isang maliit na nayon sa Southern Philippines. Isang lugar kung saan mabagal ang takbo ng oras, tumitilaok ang mga tandang sa madaling araw, at alam ng mga tao ang mga lihim ng isa't isa o sa tingin nila. Wala kaming masyadong mayaalok. Hanggang sa may nagtitinda sa kalye na nagtayo ng tindahan sa tinidor ng nayon. Isang isaw stall, ang amoy ng inihaw na karne at pampalasa ay umaalingaw na parang tawag sa nagugutom. Ang may-ari ng stall ay isang dalaga na nagngangalang Lynn, isang estranghero na hindi pa nakikilala. Walang nakakaalam sa kanyang pamilya, sa kanyang nakaraan, o kung bakit pinili niyang manirahan sa aking nayon. Ang alam lang namin, gabi-gabi, umiilaw ang stall niya at natulala ang mga lalaki sa baryo. Pumila ang mga lalaki, ang pulang kinang ng grill ay sumasalamin sa kanilang mga lasing na mukha. Nakatayo si Lynn sa likod ng counter, halos walang ekspresyon ang mukha. Nung una, hindi ko napansin. Napansin ko na lang nakakaiba na ang mga kaibigan ko, sina Makmak, Kuya William, maging ang 60 anyos na may-ari ng grocery store, ay kumakain doon gabi-gabi. Tapos may napansin ako. Si Kuya William, ang kapitbahay ko, na kadalasang kasing banayad ng dumi, ay biglang naging iritable, madalas na humahampas sa mga mesa at upuan, at minsan ay nagbanta pang bugbugin ang sariling anak dahil lang sa tanong. Nagsimula akong magtaka dahil lang ba sa isaw. Isang gabi, sinubukan ko ito. Niyaya ako ni Makmak sa shop at sa unang pagkakataon, tumayo ako sa tapat ni Lynn. She looked at me with eyes that held no emotion at all, na para bang matagal na niya akong kilala. Noong unang kagat ko, naramdaman ko ang panlasa ko na daya.
Hindi dahil sa masarap kundi dahil mas gusto kong kumain kahit anong mangyari. Nang gabing iyon, napanaginipan ko ang isang grupo ng mga itim na aso na kumakamot sa aking bintana. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na pula at ang kanilang mga daing tulad ng sa isang taong pinahihirapan. Ang pinakamatandang lalaki sa nayon, nakaupo sa ilalim ng puno, ay nagkwento ng isang alamat sa malamig na asul na tono. Noong unang panahon, may mga aswang walang pakpak, walang mahahabang ngipin, ngunit may mga kamay lamang na magaling magluto. Naghahalo-halo sa nayon, nagluluto ng mga ulam na nakakalimot sa mga tao kapag naagaw ang kanilang kaluluwa. Napapamura ako noon kapag naririnig ko ang mga kwentong bayan. Ngunit habang tumatagal, nakita kong parami ng parami ang mga tao na nagbabago ng kanilang mga personalidad, nagiging pagod, iritable o di pangkaraniwang tahimik. At saka isang gabi, nabaliw si Kuya William. Siya ay sumigaw, kinamot ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kuko, at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas sa kalye na parang isang mabangis na hayop. 5 lalaki ang kinailangan para masupil siya. Sa likod niya may mga kakaibang marka na parang nagkamot ng malalim sa buto ang mga kuko. Bumalik si Lynn sa likod ng shop, nawala ang likod niya sa ambon. Napabuga ng hangin ang apoy sa grill. Natahimik ang lahat. At simula noong gabing iyon, hindi na ako sigurado kung nakatira ako sa isang normal na baryo. May nabubulok mula sa loob. Isang tao sa isang pagkakataon, isang isip sa isang pagkakataon. At lahat ay nagsisimula pa lang. Kailangan kong malaman sino si Lynn at bakit lahat ng taong lumalapit sa kanya unti-unting nawala sa kanilang sarili. May mga pagbabago hindi natin maitatanggi. Kahit paano natin subukang ipaliwanag ang mga ito sa lohika, sa medisina, sa agham mayroon pa ring hindi akma, iyon ay hindi tama. After that crazy night, wala na si Kuya William sa sarili niya. Nakatali siya sa kahoy na kubo sa likod ng bahay. Sa maghapon, tahimik siya na parang taong nawala ng kaluluwa. Ngunit kapag madilim ang kanyang mga mata ay namumula tulad ng mainit na uling, ang kanyang mga kuko ay humahaba sa loob lamang ng ilang oras, at ang kanyang mga daing ay parang mga ungol ng isang gutom na hayop. Nagtipon ang mga taga-nayon upang pag-usapan. Ang kamera ay dahan-dahang nagpan sa bawat mukha, nalilito, natatakot at nag-aalinlangan. Nagpatawag ng doktor ang punong nayon. Isang nurse mula sa bayan ang dumating upang suriin siya at gumawa ng hatol. Maaaring ito ay isang sakit sa pag-iisip o pagkalason sa pagkain. Ngunit si Aling Talina, ang tagapag-ingat ng dambana ng mga ninuno, ay umiling. Walang sinuman ang may seizure at lumalaki ang mga kuko. Ang mga taga-nayon ay nahahati sa 2 pangkat. Isang panig ang naniniwala na si William ay may sakit. Ang kabilang panig ay nagsimulang gumuhit ng mga kortina pagkatapos ng dilim at nagsabit ng bawang at asin sa harap ng bahay, tulad ng mga kwento mula sa kanilang mga lolo't lola. Hindi ako makaupo. Sinimulan kong sundan si Lynn. Tuwing umaga, nawala siya ng humigit kumulang 2 oras at bumabalik na may dalang mga sariwang sangkap, atay, bituka, dugo, kung minsan ay mga bagay na hindi ko matukoy. Sinundan ko ang mga truck ng mga gulong ng kariton at dumating sa isang lumang bahay sa gilid ng kagubatan kung saan nakita ko ang isang matandang lalaki na may puting buhok na naghihintay sa kanya. Hawak na matandang lalaki, Mang Eric, ang isang mahabang punyal, isang mangkok ng sariwang dugo sa kanyang kamay at bumulong ng isang inkantasyon sa sinaunang wika. Ang kanyang pangalan ay Mang Eric, sabi ng mga taga-nayon, dati siyang albularyo, ngunit pinalaya sa komunidad dahil sa paggamit ng black magic. Si Lynn at siya ay may ilang uri ng koneksyon.
Hindi tulad ng isang guro at estudyante. Ngunit tulad ng dalawang taong may iisang dugo o sumasamba sa isang bagay na mas malalim kaysa sa tao. Isang gabi, bumalik ako sa bahay na iyon. Tumingin ako sa siwang ng pinto at nakita ko ang seremonya ng pagsasakripisyo. Isang itim na manok ang naputol ang lalamunan. Dumiretso ang dugo nito sa isang mangkok na kulay abong bato. Sa tabi nito ay isang deformed object na parang fetus ng kambing na may mga sungay. Binibigkas nila ang panalangin. At may narinig akong sigaw. Hindi yung manok pero boses lalaki, sa sakit parang napunit sa loob. Ang 7th generation Aswang clan ay hindi nagpapakita sa parehong anyo tulad ng mga luma. Naninirahan sila kasama ng mga tao, nagluluto para sa mga tao, at ginagamit ang pagkain na iyon bilang kapalit ng dugo, kaluluwa, memorya. At saka ko naintindihan. Ang isaw ni Lin ay hindi para sa pagkain. Ito ay para sa paggawa ng isang kasunduan. Isang kasunduan sa isang bagay na mas matanda kaysa sa anumang relihiyon. Ang bagay na naging halimaw si Kuya William. Ito ay nakakahawa hindi sa isang kagat, ngunit sa ang pagnanais na kumain ng isa pang skewer. Bumalik si Iggy sa village na daanan ang bahay ni Kuya William. Narinig niya ang tunog ng metal na kumakayod sa kahoy. Isang mahinang ungol. Isang nakasakal na boses mula sa nakalock na kwarto. Eso, wag ka na kumain. Hindi ka nila hahayaang umalis di. Sabay kaming lumaki ni Makmak, siya ang taong pinagkakatiwalaan ko. Ngunit ang tiwala ay parang salamin. Kapag ito ay basag, isang banayad na hawakan lamang ang makakabasag nito. Simula nang imbestigahan ko si Nalin at Mang Eric, iba na si Makmak. Iniiwasan niya ako. Iniiwasan niya ang mga mata ko at tuwing babanggitin ko si Lin, iniiba niya ang usapan. Flashback, isang hapon, aksidenteng narinig ni si Makmak na bumulong kay Lin sa likod ng isaw. Lin, naghihinala siya. Makmak, ako na ang bahala. Huwag mo siyang pabayaan. Kinilig ako. Parang estranghero na ang boses ni Makmak ang tumatawag sa akin noon na kapatid. Isang gabi, umuwi ako pagkatapos kong sundan si Mang Eric. Sa mesa ay ipinadala ang idinuguan na si Makmak. Hindi ko ito hinawakan. Ngunit ginawa ng aking aso. Makalipas ang 10 minuto, bumubulan na ito sa bibig at patay na. Umupo si Iggy sa dilim, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang katawan ng aso. Sa labas ng pinto, tumawag si Makmak, Kumain ka na ba? Hindi ko binuksan ang pinto. Tumingin ako sa siwang ng pinto at nakita ko ang mga mata ni Makmak na nagniningning sa dilim. Hindi sila mata ng tao. Sinubukan kong lokohin ang sarili ko. Ngunit malinaw ang katotohanan. Si Makmak ay hindi ang taong inakala kong siya. Siya ay isang inapo ng angka ng aswang. Binigyan ni Mang Eric si Makmak ng isang sinaunang kwaderno. Sa loob ay isang mapa ng nayon, ang mga pangalan ng mga kabahayan at isang tala. Soul resistance, mababa madaling maakit. Nakita ko ang notebook na iyon sa kubo ni Mang Eric. Nandoon din ang pangalan ko. Sa tabi nito ay isang linya, posibleng target ng paglaban, gamutin bago kumalat ang impeksyon. Ako ay bahagi lamang ng isang kieksperimentong panlipunan. Isang laro nila, paglalagay ng kadiliman sa pamamagitan ng pagkain, pagsukat ng mga reaksyon ng tao. Efu at Makmak sa abandonadong bahay. Efu, bakit? Magkaibigan tayo. Makmak, we were never friends, yes. I was assigned. And you were a mistake. Eku, pinatay mo ang aso ko.
Makmak, tahimik, tapos tumawa na amoy niya ang totoo. Katulad mo. Kinasuhan ng dalawa ang isa't isa. Tumalsik, dagger, dugo ang tumalsik sa dingding. Ngunit ito ay hindi lamang isang away. Ito ay isang labanan sa pagitan ng isang tao at isang kalahating tao. Tumayo si Makmak pagkatapos ng suntok, na-dislocate ang kanyang panga, pagkatapos ay dahan-dahang nag-ayos ng sarili na parang hindi pa ito nasaktan. Makmak, kumain na ako ng sapat na mga kaluluwa upang hindi na maging tao. Hindi ko alam kung ilang beses akong natamaan. Ang alam ko lang hindi na ako naniniwala sa konsepto ng matalik na kaibigan. Tanging survival instincts ang natitira. Nagtatakbo palabas ng abandonadong bahay si Eve na puno ng dugo. Nasa kamay niya ang isang dugoang kwaderno, lugar ng sakripisyo, gubat. Alam ko nasa kagubatan ang lahat ng sagot. Kung saan nagtatago ang kanilang mga ninuno. Kung saan ang mga nawala maaaring hindi patay. At kung hindi ako babalik, sunugin mo ang isaw. Nasusunog ang buong nayon dahil kinain na ng kadiliman ang mga buto nito. May mga lugar na hindi ka dapat pumasok kapag madilim na. Pero kung gusto mong mabuhay minsan, kailangan mong pumunta sa kadiliman para mahanap ang liwanag. Pagkaalis ko sa abandonadong bahay, bumalik ako sa nayon. Wala na si William. Nawawala si Lynn. Si Makmak ay buhay man o kinain ng isang bagay sa kagubatan. Tama na to, sabi ng isang lalaki. Hindi na to normal. Si Mang Eric, ang kanyang itim na balabal na nakatakip sa kanyang katawan, ay humakbang sa gitna ng karamihan. Ako ang mangunguna sa daan, sabi niya. Ngunit kailangan mong maging handa upang bayaran ang presyo. Isang grupo ng 5 tao na may dalang mga sulo, masyete, anting-anting, kasama si Mang Eric at ako pumasok sa kagubatan. Ang gubat ng gubat ay hindi katulad ng ibang kagubatan. Ang mga puno dito walang huni ng ibon. Walang hangin. Walang buhay. Tanging ang amoy ng basang lupa at ang panggigigil na pakiramdam na parang daan-daang mata ang nakatingin mula sa itaas. Ang isa sa grupo ay hinila sa hangin, sumisigaw. Nang tumama ang torchlight, isang dugo ang kalan sa ilang ang nahulog. Tanik. Nagkalat ang lahat. Isang bagay na kasing bilis ng hangin na dumaan sa likuran ko. Tumakbo ako. Ngunit pagkatapos ay tumigil. Nasa harap ko mismo ang isang higanteng sinaunang puno. Ang mga ugat nito ay parang mga braso na pumipilipit sa lupa. Sa gitna ng puno ng kahoy, may malawak na bitak na parang pasukan sa kuweba at ito ay humihinga. Humakbang pasulong si Mang Eric, may hawak na itim na batong may nakaukit na kakaibang simbolo. Nagsimula siyang umawit ng mga sinaunang tunog at yumanig ang lupa. Napatingin ako sa kanya at saka napagtanto. Hindi kami pinangunahan ni Mang Eric na manghuli ng mga aswang. Pinangunahan niya tayo para gisingin ang kanilang mga ninuno. Ang isa ay napunit ng mga kuko, ang isa ay naakit ng mga ilusyon at itinapon ang sarili sa isang puno. Ang nilalang ay nagkatawang tao, katawan ng tao, ulo ng aso, mga mata ng ahas, balat na parang nasusunog na apoy. Gumalaw ito na parang ambon, ngunit ang mga kuko nito ay pumuputol sa kahoy na parang puti. Inilabas ko ang aking anting-anting, naghagis ng asin, bawang, kahit apoy, ngunit hindi ito umatras. Sa kabaliktaran bumulong ito sa aking ulo. Kumain ka pa ng isang tuhog isa lang at maiintindihan mo ako. Ginamit ni Jesse ang kanyang machete upang putulin ang isa sa mga braso ng nilalang, ngunit ito ay lumaki sa ilang segundo. Tumawa ng malakas si Mang Eric, umaagos ang dugo sa kanyang mga mata. Mang Eric, kailangan nila ng sakripisyo, kailangan nila ng buong kaluluwa.
Ikaw ang magiging huling sakripisyo, Eve. Nakikita ko. Siya ay hindi kailanman isang manggagamot. Siya ang huling pari ng sinaunang dugong aswang. At ako ang huling nakasangla na nagbukas ng ipinagbabawal na puno. Sinunog ni Izzy ang base ng puno habang sumisigaw ang nilalang, sigaw na tumagos sa kagubatan. Pinaliwanagan ng pulang ilaw ang kalangitan. Sinisingil ni Mang Eric si Izzy, nagpumiglas ang dalawa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Makmak, ang kanyang mukha ay puno ng dugo na maihawak na isang nagniningas na kadena. Iniligtas ako ni Makmak. Sa huling sandali pinili niyang tumayo kasama ko, hindi ang kanyang dugo. Ibinalot niya ang kadena kay Mang Eric, saka hinila silang dalawa sa nasusunog na puno. Makmak maaaring hindi tao. Ngunit sa huling sandali, siya ang pinakatao sa aming lahat. Nakaligtas ako. Ngunit ang presyo ay hindi mura. Sinunog ng apoy ang kagubatan. Gumapang ako mula sa abo, nagkawatak-watak ang aking katawan, umaagos ang dugo, namumutla ang aking balat, nawala ang aking hininga sa ulap. At pagkatapos lumitaw si Lynn. Lumabas si Lynn mula sa kalahating sunog na puno. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang mga mata ay duguan, ngunit maganda pa rin. Lynn, mamamatay ka kung hindi mo ito gagawin. Pinutol niya ang kanyang pulso, isang daloy ng itim na dugo ang umagos, kasing kapal ng apdo ng ahas, na naglalabas ng magaan na usok. Ang dugo ng aking mga ninuno. Isang patak ay makapagliligtas sa iyo. Ngunit ito rin ay makakapagpabalik sa iyo. Alam ko kung uminom ako. Kaya kong mabuhay. Ngunit maaari ko ring mawala ang natitirang pagkatao ko. Nanginginig ang mga kamay ni Gehi. Tumutulo ang dugo sa kanyang labi. Patuloy na kumikislap, flashback ng mga patay. Kuya William, ang taga-nayon, Makmak. Pinili kong uminom. Isang higop. Dahil mayroon pa akong isang bagay na dapat gawin. Si Makmak ay hindi patay. Mula sa tumpok ng mga pinaso na ugat, isang maitim na figura ang tumaas. Mahigit 2 metro ang taas. Basag ang balat na parang tuyong lupa. Mapuputi ang mga mata at walang pupil. Si Makmak iyon, ngunit hindi na tao. Malakas na sumigaw si Lynn, tatapusin ko ang nasimulan ng aking mga ninuno. Nagsisimula ang labanan, dugo, kuko, sinaunang mahika, apoy at kadiliman ay magkakaugnay. Makmak, isang mabangis na hayop umaatake sa sinuman. Lynn, kalahating halimaw, kalahating tao, lumalaban at nagpoprotekta kay Jesus. Nasugatan ngunit ginagamit ang lahat ng kanyang lakas, katalinuhan at survival instinct, tulad ng huling matino na tao. Nagtapon ako ng asin sa sugat ni Makmak, sumigaw siya, umatras. Pinulupot ni Lynn ang anting-anting sa kanyang leg. At ginamit ko ang kutsilyong pumatay ng mga baboy sa isang tavern, sinaksak siya sa dibdib. Sumigaw si Makmak, sinusubukang sakalin si Ify. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang naluluha. Parang kumikislap ang kaluluwa ng dati niyang kaibigan sa huling segundo. Makmak, pabulong, I'm sorry. Pakiusap mamuhay tulad ng isang tao. Si Makmak ay gumuho sa alabok sa bilog ng apoy. Napaluhod si Lynn, nagsimulang magwatak-watak ang kanyang katawan. Masyado na niyang ginamit ang dugo ng kanyang mga ninuno para iligtas ako. Intumingin kay Ye, umiti ng mahina. Lynn, gusto ko lang sirain ang sumpa. Upang walang pumili sa pagitan ng pagiging tao o isang demonyo. Pagkatapos ay natunaw siya sa manipis na hangin na parang hindi pa siya umiiral. Bumalik sa normal nilang pamumuhay ang mga taga-nayon. Wala nang nabaliw. Walang tao sa isaw. Walang nakaalala kay Lynn.
Ako lang ang naalala. Akala namin nakaligtas kami. Ngunit marahil ang kadiliman ay hindi namamatay. Ito ay nagkakaroon ng bagong anyo. Kapag kumain ka, siguraduhin mong hindi nanakaw ang kaluluwa mo.